Yo, what's up mga bossing ko? Maligayang pagbabalik po sa ating channel. So, sa video na ito ay samahan na naman ninyo ako panoorin ang laban ng ating kababayang si Dandrix Sumabong laban dito sa Japanese na si Sho Nagami. So, despite is scheduled for 8 rounds and despite is for OPBF Bantamweight title fight. So, mga boss, nasa Bantamweight po ang division na ito. Hawak ng ating kababayan dito ang 13 wins and 5 losses at may 9 wins by way of knockout, habang yung kanyang kalaban naman ay may 5 wins at walang talo and 4 wins by way of knockout. So wala pong talo yung Japanese dito mga bossing, wala na namang talo, habang yung ating kababayan ay may 5 talo na. Pero mataas naman ka ng kanyang experience kung ikukumpara natin dito sa Japanese fighter, kasi meron na itong 13 wins, sinamahan pa ng 5 loss. Ibig sabihin meron na itong 18 professional bouts sa kanyang buong karera. So makagamit niya yun, ang kanyang experience ay makagamit niya sa laban na ito. So let's see what will happen and let's go to the real fight mga boss. We are already in the 1 minute of first round. The Filipino fighter here is wearing blue gloves while the Japanese is wearing red gloves. As usual, pag dumadayo talaga ang mga Pilipino sa bansang Japan, blue gloves talaga ang kanilang ginagamit. At sa mga ating mga nakaraang video, ganun talaga po ang kanilang ginagamit. Alam ko napapansin nyo rin yun. So, nagsusukatan pa lamang ang dalawang boksingero dito sa opening round mga boss. Yan ang kadalasang ginagawa ng mga makagaling na boksingero. I guess magandang quality ang Japanese fighter, pero I'm sure magaling din ito si Dandrix Sumabong. And let's see kung magagawa niya bang lumaban hanggang dun sa dulo ng bakbakan na sinasabi ko kanina na 8 rounds. Okay, sinusubukan dito ng Japanese na maging agresibo pero magandang depensa ang pinapakita ng Pinoy. Bagay na magandang gawin ng isang fighter nang sa ganun ay hindi mapuruhan. Magaling din ito sa counter punching at head movement itong si Dandrix Sumabong mga boss. Alam ko familiar kayo sa fighter na ito kasi isa to sa mga sikat na prospect dito sa Pilipinas mga boss. So let's see kung maging successful ba siya dito. Oops, gustong sumugod yung Japanese pero niyayakap ng ating kababayan. Isang magandang depensa po yun mga bossing. Excuse me. Welcome po kayo dito ulit sa ating commentary mga boss. Live commentary. Okay, what a good right hook doon. Isang right hook ang tumama galing sa Filipino fighter. At ito, nakakuha ng magandang momentum at sinusubukan niyang maging agresibo bago magtapos ang unang round ng bakbakan na ito mga boss. What a good straight to the body by Dandrix Sumabong. Okay. End of first round mga bossing ko. Okay. Round 2 starts right now mga bossing ko for both fighters. Sho Nagami versus the Filipino prospect here, Dandrix Sumabong. Both guys are prospect pero magkaiba po ang experience kasi nga mas lamang sa experience itong Filipino fighter kumpara dito sa Japanese. Pero lagi nating napag-uusapan yung quality. Siyempre, tulad na sinasabi ko kanina, we cannot count out Dandrix Sumabong kasi magaling din ito mga boss. Okay, konting sukatan dito sa simula ng round number 2. Pero sa round number 1, walang kampi-kampi mga boss ibibigay ko sa Pinoy fighter kasi maganda yung composure na dun at mas nakapagpatama siya ng malinis. What a good 1-2 coming from Dandrix Sumabong. Magandang pinatama niya dun mga boss. Tapos kina-counter siya pero magandang atras at magandang block ang ginawa ng ating kababayan dun. What a good right again. Alam ko hindi ito magpapatalo mga boss. Pero distraction yung paghawak niya sa kanyang supporter mga boss. May ganyang habit noon si Magsayo pero na-adjust na yun. Hawak na naman siya mga boss sa kanyang supporter dun. Okay, magandang depensa. Naka-high guard ang ating kababayan habang naghahanap naman ng magandang tempo itong Japanese at magandang range. Pero kung titingnan natin mga boss, ano lamang ito bout lamang. Super flyweight po ito mga bossing o di kaya ang junior bantamweight. Pag kasi super flyweight, ibig sabihin bantamweight na yun. Pero sa junior po, junior bantamweight.
Kasunod nun, meron pang bantamweight. Tapos super bantamweight. Pag super bantamweight naman mga boss, junior featherweight. Ganun po yun mga bossing. Ang pag-division sa boxing. Okay, nagkakaroon pa ng konting lag mga boss. Sensya na po. 1 minute left dito sa round number 2. Medyo lag pa rin mga boss. Paumanhin at pasensya na po sa inyong lahat dyan. Konting tiis lang mga bossing ko. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang po kayo. Pakilagay ng pangalan at lugar po para malaman po natin ulit kung saang bahagi ng Pilipinas na umabot ang ating video. Galing po ng Zamboanga City ang ating shoutout. Sa mga Zamboanga City dyan na mahilig sa boxing, pwede nyo po ako i-meet. I have my page mga boss. We still have 20 seconds left dito sa round number 2 for the Filipino fighter Dandrick Sumabong versus the Japanese prospect undefeated Sho Nagami. 16 seconds left. Sukatan pa rin mga boss. Parehong ayaw magpapatalo kasi importante po itong laban na to kasi championship fight po ito. Yung salpukan, nakapagpatama si Kabayan dun pero gumanti yung Japanese mga boss. Let's go mga boss. Pasensya na po, nagkaroon ng technical issue at diretso po tayo sa round 4. Anyway, ulitin natin yung nakaraang round kanina, yung round 2. Napakahirap po i-judge yung scoring po kasi halos pareho lang mga kanilang binitawang suntok at ganoon din ang mga pinapatama nilang suntok. So nakadepende na lang po sa official judges, pero yun, nakatama si Kabayan dun mga boss. Nakadepende sa official judges kung kanino nila ibibigay yung scorecard. Kasi kung titingnan natin dito sa round 4, medyo lamang si Kabayan kasi maganda yung pinapatama niya dito sa simula ng round 4 natin. Napakabilis na kanyang one-two, ganun din ang kanyang counter. Tapos sinasabayan niya ng konting straight to the body mga boss. Habang yung Japanese naman ay gumagawa ng sarili niyang diskarte para makapagpatama ng maganda rito mga boss. Nag-iingat din yung Japanese talagang may lakas din si Kabayan at magaling din to mga boss. So, maganda yung ng kanyang signature move, yung 1-2 to the body tapos sabay sa ulo mga boss. Pero dapat magkaroon pa siya ng ibang taktika kasi pagka napag-aralan niya ng kalaban gagawa niya ng paraan paano makaiwas sa ganong suntok at paano makakounter mga bossing ko. Okay, maganda yung pinapakita dito ng ating kababayan. Kung para sa akin mga bossing, kung titingnan natin medyo lamang sa dito sa round 4. Maliban na lang dun sa round 2 kasi iba yung scoring dun. Oops, nakatama dun yung Japanese fighter, naka-counter siya pero may patama din si Kabayan. So tabla lamang yun mga bossing. Pero dapat mapakitang gilas si Kabayan dito kasi andito siya sa bansang Japan kung saan medyo dihado siya sa usapang home advantage, sa usapang home court mga boss. Ganun din naman kasi halos lahat ng mga kaganapan pagka sa boxing kasi kumbaga ibang lahi ang dumarayo sa atin abante lamang tayo pagdating sa home court. Kaya may mga pagkakataon talaga na maswerteng Pilipino na lumalaban kalaban ng mga foreigners na nananalo dito sa ating bansa sa kadahilan ng home court advantage tulad na sinasabi ng iba mga boss. Pero except dun sa makagaling na deserve manalo mga boss. Okay, going back to the fight, we still have 40 seconds left dito sa round 4 at sorry mga boss kasi hindi nasali yung round 3 kasi nagkaroon ng technical issue mga boss ang internet. We still have 30 seconds left dito sa round number 4 for Sho Nagami versus Dandrick Sumabong. Magandang depensa ang pinakita ng ating kababayan. What a good straight coming from the Japanese pero magandang guard ang pinapakita ng dito ng ating kababayan. Mataas ang kanyang guard mga boss so medyo mahirap siya patamaan. Pero pagka ganyan kailangan niya rin mag-ingat baka bumitaw ng kombinasyon dun sa pangangatawan. What a good straight na naman coming from Filipino fighter. Seconds left dito sa round number 4. Magandang pinapakita ng ating kababayan. Dapat mag-ingat lang siya. Napakahaba. Okay mga boss, round 5 starts right now. So ibibigay ko po yung round number 4 para sa ating kababayan. At disclaimer lang po, yun lamang po ang sa ating paningin, sa ating perception. Sa mga performance ng magkabilang panig, wala pong kampi-kampi, baka may nagsasabi na naman dyan, kinakampihan ko ang ating kababayan dun sa round 4 na yun. Pero let's see kung ma-maintain niya ang kanyang ginawa dun sa previous round pagdating dito sa round number 5.
But guys, ay maganda pa rin ang composure. Shonagami here at naghahanap pa rin ng magandang range habang agresibong pumapasok ang ating kababayan. Itong si kababayan, ang maganda rito, nakakakuha siya ng magandang range at magandang timing. Kaya may pagkakataon na, oops, gusto magyakapan mga boss. Kaya may mga puntos siyang napapatama dito sa Japanese fighter. Talagang nakagamit niya ang kanyang mga experience sa kanyang mga nakaraang professional fights dito sa laban na to mga bossing. Pagkatapos nito, meron pa tayong 3 rounds left mga boss. Medyo mahaba-haba pa ang lalakbay ng magkabilang panig sa laban na to. And let's see kung maganda ba ang conditioning, kasi later malalaman natin ang stamina at resistensya, kasi napaka-importante ng mga bossing pagdating sa late rounds. May mga fighter talaga na hanggang mid round na ang lakas, pagdating dun sa late rounds wala na, matamlay na at wala ng energy. Pero sa nakikita ko mga boss, okay pa naman itong kababayan natin at kaya pang makipagbagbakan ng 100 rounds mga boss. Meron pa tayong 1 minute and 10 seconds dito sa round number 4. Let's go. I'm sorry mga boss. Round number 5 pala mga boss. Okay, see? 50 seconds left. Ganun pa rin ang tema ng laban mga boss. Looking for a good range here. At a good straight dun mga boss. Let's go. Seconds left here sa round number 5 mga bossing ko. Kalmado pa rin mga boss. Naghahanap ng counter itong ating kababayan. Itong Japanese naman ayaw pumasok mga boss, at na-counter si kabayan dun mga boss. Kailangan niya mag-ingat pag pumapasok siya, kasi yung kadalasan na nangyayari sa ating mga kababayan, pagka dumadayo, naging agresibo, nawawala na yung depensa at naka-counter mga boss. Yun ang problema. Yun kasi napapansin natin mga boss sa mga laban. Let's go. End of round number 5 mga bossing. Let's go mga bossing ko. Round 6 na po tayo. At medyo close lang po yung laban mga bossing. Yun lang sa tingin ko. Close lamang po yung bakbakan. Maaring draw, maaring split decision. Pero tingnan po natin kung ano ang magiging kaganapan dito sa round na to mga boss. Kasi meron pa tayong natitirang 3 rounds sa laban na to mga boss. Pagkatapos ng 6th round, meron pa 2 rounds na titira. Last 2 final rounds. At magkakaalaman bossing kung sino ang magiging lamang sa bakbakan na to mga boss. Okay, going back to the fight tayo ulit mga boss. Pareho po silang naghihintay ng counter mga bossing, pero tinamaan si kabayan dun. Medyo low blow lang mga boss. Okay, 1 minute and we still have 2 minutes left sa round number 6. Pareho po silang naghihintay ng counter. Doon nagbigayan din sila mga boss. Nakatama yung Japanese dun, pero nakatama din si kabayan. Patayan, gusto nang yumakap yung Japanese. At susubukan na dito ang stamina na magkabilang panig. Pero alam ko maganda rin ang conditioning ni kabayan, kasi nakikita ko naman mga boss. At ganoon din ng Japanese, maganda pa rin ang composure of what a good straight coming from the Filipino fighter. Kalmado. Kalma lang. Kumukuha ng hangin, naghahanap ng magandang tempo at magandang range upang makapagpatama ng magandang kombinasyon. What a good counter coming from the Filipino. So sinusubukan to ng Japanese na pumasok, pero mga boss, pero na-counter siya ng Pinoy fighter. Sana ma-maintain niya ang ganun, at kung sakali man na later ay susugod siya, ay sana mag-ingat siya, kasi baka ma-counter din siya mga boss. 52 seconds left dito sa round number 6. At maganda pa rin ang composure ng both fighters. Pareho po silang naghihintay ng mga counters. Pero magandang job naman ang pinapakita ng Pinoy dito mga boss, kahit na
Sumusugod yung Japanese fighter. O yun, mahigpit na yung guard ng Japanese kasi maganda yung mga 1-2 ng ating kababayan. Lagi siyang tinatamaan ng 1-2 mga boss. At napatas dito ang ating kababayan mga boss. Isang magandang taktika yun mga boss. Yan, yakap para mawala sa momentum itong Japanese fighter. Yung referee pasayaw-sayaw lang mga boss dito sa lona mga bossing ko. Alam nyo mga boss, itong itsura ni Dandic Sumabong mukhang Japanese rin eh. Singkit din mga bossing. Medyo maitim lang ng konti mga boss. End of round number 6 mga bossing. Go! Round 7 na tayo mga boss. At may inaayos dito sa pagtali ng gloves ng ating kababayan. Yun mga boss, natanggal kanina yung tape ng kanyang gloves. Pero dapat putulan yung sobra kasi delikado at bawal yan kasi baka tumama sa mata ng fighter mga boss. Ayan po. Tinatalian ng maayos ay hinihigpitan ng maayos itong gloves ni kabayan mga boss. Kasi may possibilities yung nagiging ganyan mga boss pagka patuloy na siya tinatamaan ng pawis at natatanggal yung tape, lalo na kung hindi maayos yung pagka tape mga boss o di kaya yung pagkatali ng gloves. Medyo humina yung work rate ng ating kababayan dito sa last round na to mga boss. Last 2 rounds, 7 and 8 rounds mga boss. At mamaya maya ay magkakaalaman na kung sino ang magwawagi sa laban na to mga boss. Patagod, inside fighting dun mga boss. Pero nagwa-warning itong referee na wag gawin yun. Break, sabi ng referee. Patagod to the body dun mga boss. Pero ito, yung habit ni Joseph Sumabong, yung paghawak sa kanyang supporter mga boss. Magsayo di second to. Kasi si Magsayo, ganun din dati, habit niya yung paghawak sa belt. Isa yun sa mga distraction sa laban mga boss. What if nagkataon yung paghawak mo ng belt or ng supporter sumugod yung kalaban tapos tinamaan ka. Kaya mga sabi ko, delikado yung ganun. Let's go. At ganun pa rin yung tema. Sumusugod dito yung Japanese pero magandang depensa ang pinakita ng Pinoy. Yan, magaling talaga. Nawawala sa momentum itong si Sho Nagami kasi yun nga, pag sumusugod siya, niyayakap siya ni Joseph Sumabong, sabay ng counter at sinamahan pa ng jab. Yun na naman, naghawak na naman sa supporter mga boss. Distraction eh, patagod uppercut. Ops, magandang exchanges dun pero napuruan si kabayan. Yun, tinamaan si kabayan ng counter dun. Yun, follow up pa, isang 1-2 ang tumama pero grabe, tibay ng Japanese ng Pinoy dito mga boss. Tinamaan na naman siya dun. I'm sorry mga boss, nagmukhang Japanese si Dandic Sumabong dito kasi nga medyo singkit din ng kanyang mata mga bossing. Good straight. Medyo bumaba ang work rate ni kabayan at habang yung Japanese naman ay umaganda yung kanyang performance dito sa round 7, bagay na dapat gawin ng isang fighter bago magtapos ang last 2 final rounds, lalong-lalo na sa laban na tulad nito mga boss kasi ang laban na to ay para sa OPBF Bantamweight belt. Dapat magpakitang gilas ka dito sa last 2 final rounds nang sa ganun ay malaki ang pagkakataon na makuha mo yung loob ng mga official judges at makalamang na rin sa puntusan mga boss kasi magandang investment ang maging agresibo ka at makapagpatama ng puntos mga boss. Kahit di ganun solido yung puntos, basta ang mahalaga ay makapuntos ka. Good straight coming from the Japanese fighter. Bakit ba mga boss, late rounds na medyo bumaba? Oops, natulak pa yung work rate ni kabayan. Dapat ma-maintain niya yung performance niya tulad kanina ng round 2 at 4. Tinamaan si kabayan dun pero naka-counter si kabayan dun mga boss. So umabot pala yun ng oras mga boss, nag-sorry si kabayan. Last and final round na mga bossing ko at magkakaalaman na kung sino ang magwawagi. Pero yung napansin ko lang dun sa round 7 bumaba yung work rate ng ating kababayan. Kung tutusin mga boss, dapat gawin niya dito ay mas puntusan at puntusan pa niya mga bossing kasi final round na to mga boss. Pero baka dala na rin ng pagod mga boss kaya siguro ay hindi na siya nakakagawa ng magandang diskarte. Pero ang maganda dito sa round 8 mga boss ay
lumalaban na siya mga boss at binibigyan niya yung kanyang lahat-lahat. At yun magandang patama dun mga boss kahit naka-counter yung Japanese. Pero magandang patama pa rin yung binitawan ni Kabayan dun at tinamaan sa panga yung Japanese fighter mga bossing. Mag-ingat na siya dapat sa mga counter punch mga bossing. Kasi baka madali pa. Pero kung ako tatanungin yung mga boss, disclaimer lang ha. Close lang yung laban mga bossing. Ewan ko na lang kung para sa inyo, pero para sa akin close yung laban. Pero kung sinamahan pa ng home court, talagang lugi yung ating kababayan. So kung hindi niya mananakdown dito yung Japanese, delikado po mga bossing. Anyway, going back to the fight, we still have 1 minute and 35 seconds left dito sa last and final round. At magkakalaman na kung sino ang mag-uuwi ng belt. Because again, this fight is for the OPBF Super Flyweight Championship belt mga boss. Sinubukang sumundot ng Japanese dun pero hindi tumama. Dapat panatan na to ng Pinoy Isang minuto na lang sa final round. Nang sa ganun ay malaki ang tsansa na ma-knockdown yung kalaban at na-counter siya dun mga boss. 2 puntos ang pinatama dun ng Japanese fighter sa ulo ni Kabayan. Yun, na-counter na naman si Kabayan. Well, let's go. We still have 50 seconds left dito sa last round. Dapat ibigay na ang lahat mga boss. Pero saludo ako sa kanya kasi nagamit niya yung pagiging veterano niya. Lamang kasi siya mga boss sa experience at nagamit niya yun. Medyo pagod na si Kabayan at malambot na ang tuhod. Medyo sensitive na si Kabayan, tumba siya dun mga boss. Pero hindi yun dahil sa suntok mga boss Kasi nagkaroon ng konting palitan dun at nasagi yung kanyang pao. Sinusubukan ni Kabayan dito na yumakap. Pero tinatamaan siya ng Japanese. At binabanatan siya dito pero kinakaya lang mga boss. Pinabali siya dito mga boss. Inaararan yung kanyang pangangatawan. Pero lumalaban at kumanter dun si Kabayan mga boss. Patagod counter dun. Kami pa ng Filipino fighter at tapos ang laban. So hintayin na lang natin yung official resulta. Official na. Pero feeling ko split mga boss para sa Japanese kasi sa hometown. Pwedeng draw mga boss. Pwedeng draw. Pero yun nga mga bossing, Japanese ang nanalo via split decision mga bossing. Sayang. Anyway, bawi next time. Okay na mga boss, hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa laging pagsubaybay. See you on my next video.